Kapitolyo. Nagtagalinis po ako sa basement. Ngayon po, yung pong mga kasamaan ko na rank and file, may kanya-kanya po silang dahilan ng pagkatakot, kaya ayaw po nilang lumantad. So, in view po sa kanila, yung pong kabuhayan namin, noong pong biglang hinold, hindi kami nakapag-ready, marami po sa amin, isa na ako, hindi ko na pa-enroll yung anak ko. Nakasanla po kasi yung mga ATM namin noong time na yun kasi nga ginipit kami. So, kaya po ako nanindigan, nagsalita ako sa radyo, sa session noon sa Sanggunian, nakiusap po ako, nagmakaawa, umiyak ako kay Bob. Kaya lang, sabi ko nga sa kanya, may pusong maawain siya, hindi pala, nagkamali po pala ako. Tapos po, nito pong mga nakaraan, siguro po kay attorney, humihingi po ako ng tulong, dumating na po yung harassment sa akin. Yun nga po, hindi ako pumirma doon sa pinapipirmi nila, hindi ko po kinuha yung aking share doon sa PhilHealth na gusto nila. Inutusan po ni Gob o yung aming director, yung warden ng BJMP na pinull out, kinuha na niyang security niya. Inahunting po ako. Pag mag-duty po ako sa Kapitolyo, takot na takot mga kasama ko. Umalis ka rito, papatayin ka ni warden. Pupunta naman ako sa probinsya. Wala, ayaw nila akong bigyan ng assignment, ng schedule. Hindi ko na po alam kung ano ang gagawin ko. Kaya namimiligro po akong matanggalan ng trabaho ngayon. Kaya sa mga human rights advocates po, nananawagan ako. Pakiusap po, tulungan sana ako. Kasi po, ang kabuhayan ko po na alam ko lang, ipinambuhay ko. Permanente po ako, kaya hindi nila ako matanggal. 31 years na po ako naninilbihan sa Tarlac Provincial Hospital. Ngayon lang po nangyari, ngayon lang po ginawa ng gobernador na yan, ngayon lang po nangyari yung ganyan. Hindi po, may tuwarik na daan daw po, may checkpoint. Salamat po sa pagkakataong nakapagsalita sa inyo mga kapatid. Salamat po sa Diyos. Siya po ibang klase ito na to. Okay, pakinggan natin yung isa pang casualty. Si Pit Lac. Alam niyo ito si Pit, isa sa mga opisyal ng PLDT labor group. At itikwento niya yung sad story na nangyayari sa kanyang opisina. Okay, Pit. Salamat po, Eric. Gandang umaga po sa inyo. Ako po si Pit Lac. Ako po ang kasalukuyang Secretary General ng PLDT Rank and File Union. Damang-dama po namin yung pinapahayag ng mga kapatid natin at nagugulat kami na mayayari rin pala ito sa gobyerno. No? Kasi akala namin ang proliferation ng contractualization ay nasa private lamang. Thanks to Ernesto Herrera. Kaya nga po, ngayon nagulat kami na pati mismo sa mga doktor. No, ngayon, alam niyo yung contractualization po, matagal na talaga yan. Panahon pa ni Rizal, meron yan po yung tinatawag na cabo system. Pero napaka-informal po nun. Nung mag-industrialize po ang mundo, ang mga establishment, naging norm na regular ang mga empleyado. Kahit factory worker ka, regular. Lalo na mga professional, doktor, engineer. Abay, ngayon po nabaligtad yon. What used to be a peculiar means of employment has now become the norm. Yung dating paraan, nakukuha lang ang siga, 10 tao, ito, pagtrabahuin mo. Sa kanya ka magbabayad, ibigyan niya. Yun po ang contractualization tinatawag natin ngayon. But it has now become the norm. Doktor sa hospital, contractual. Engineer sa amin, sa engineering firm o telecoms company, contractual. Mga accountant sa accounting firm, contractual. BPO, mga college graduates, contractual. Sa panahon po namin, nung bago ako sa PLDT, marami po sa amin high school graduate lang. But because ang norm ay regularization, regular po sila. At dahil may union, ang average na salary po ng regular dyan, hindi bababa sa 50,000 pesos. Ngayon po, dun sa isang inspection ng Department of Labor sa amin, batang nasa sales, 6 years na po sa PLDT. Tinanong siya nung Department of Labor official,
magkano ang sahod mo, iho? Sir, 165 po. Pero po 150 lang take home dahil meron pa pong tax. Napausad yung taga-Department of Labor. Eh. Sabi, yung minimum wage earner, 481 na sahod, walang tax. Ikaw, 165 may tax. Buti hindi pa kinaldasan ng mga pag-ibig yan. Sabihin, kung saan, SSS, etc. kung saan lang napupunta yun. Di ba? Hindi totoong sa tax yun eh. Kung saan lang napupunta yun. No, kaya, grabe na po. Kaya ang panawagan sana namin sa media, kailangan po natin i-drumbeat to eh. Hindi po nila matatapos yung system ng contractualization. Kahit magtagumpay sila, hindi po natatapos doon. Kahit po kami on our own, lumalaban po kami ngayon, kahit ang mga regular sa amin, magaganda ang sahod, dahil mas marami na po yung hindi ganon, pinaglalaban namin sila, hindi rin po matatapos ng ganon. Kailangan po ma-drumbeat ito sa buong bansa para magkaroon ng common notion ng lahat na kasuka-suka ito. Hindi dapat itong kinabukasan ng mga anak natin. Ang mahal magpa-tuition. Tapos yung doktor na anak mo, kontraktual. Yung inhinyero mo, pinagginasusan mo, kontraktual. Hindi po dapat ganyan na maging buhay ng mga anak natin. So, kaya po kami, yung union po, kahit na matataas na ang sahod namin, dahil sa union, nakakakuha kami pag nagwelga kami, ano? Yung pong mga contractors sa PLDT ngayon ay pinaglalaban namin. Sabi nga namin, kahit wag nyo na kami bigyan ng increase, gawin nyo lang silang regular. Dahil sooner or later, mawawala na rin po kami. Eh pag nawala kami at walang regular na natira, wala na rin yung sinimulan naming mga prinsipyo. No, yung mga benefits na nakuha namin, mawawala na rin yung kasabay na mawawala ng mga regular na empleyadong nagre-retiro, tumatanda. Kaya ngayon po sa darating na 16, sa 16 po, next week ng Marso, magkakaroon po kami ng malaking pagkilos sa harap po ng PLDT. Iniimbitahan po sana namin ang mga media, kapatid nating manggagawa sa larangan ng media na i-cover ito bilang sa Makati Avenue po ito, doon sa main office ng PLDT sa RCU. Kaya na po, para ma-drumbeat po natin ang issue ng contractualization. Sa Wednesday po, March 16, alas 6 po ng gabi. No, dahil ang mga empleyado po, yan lang ang oras nila eh. Pagka lumabas po sila ng office hours, baka matanggal sa trabaho. No, kaya yun po ang gagawin natin. Iniimbitahan ko po kayo na sana makover ito at masimulan na ma-drumbeat at marinig ng lahat ang hinaing ng mga contractual employees. 30,000 po sila. Ang regular po sa PLDT nasa more or less 6,000 lang. Pero yung contractual po nasa 30,000. At sila na po yung gumagawa. Sabi nga namin, yung laki ng kinikita ng PLDT, kapag ka po kami tumigil, kami regular, pag nagwelga kami, ay wala pong effect yun. Pero pag sila ang tumigil, yung 30,000, kahit magtrabaho po kami regular, babagsak ang PLDT. Kami po, lalo na kami, hindi na kami makapalik sa poste, masakit nga balakang namin. Ay yung mga batang yan, para mga Spider-Man eh. Tumatawid po yan sa mga messenger wire. Dahil nagmamadali sila eh, per piece eh. Bawat kabit, 150. 10 sila maghahati. Doon sa 150. Kaya sukdo lang, para silang Spider-Man dyan. May nakukuryente po, may nahahati ang katawan, may namamatay dyan. Wala na pong safety. Sa amin po, bawal yun. Pag pumanik ka nang wala kang safety gadget, may memohang ka. Yun ang norm. Yun ang tama. Sa kanila hindi, kasi nagmamadali po sila eh. So, sana po masuportahan nyo yung panawagan na yan at makita-kita po tayo sa March 16 sa harap po ng RC Building sa Makati Avenue, alas 6 po na gabi. Alam mo, Pete, nakakalungkot, no? Kasi marami dyan sa mga nagpapanggap ng mga leader, dealer eh. You really have to police your ranks. Get your act together, kundi walang mangyayari. Dahil kahit anong ingay mo dyan, ay may mga pakawala. Kaya kung merong mga pakawala, dapat kinakonfront nyo na kagad. Kasi whether you like it or not, meron yan. Meron yan. Kaya walang nangyayari sa inyo. Dahil ang management for sure, gagawa ng paraan yan para meron mahawakan among you. Kaya kita mo, hindi mo napansin,
halos lahat ng mga labor organization ngayon, may bigla-bigla, umpisa lang maingay. The next day, wala na eh. Nasa-shortage na eh. So, kung hindi magkasama-sama yung mga labor leader, hindi dealer, maniwala kayo, powerhouse yan. May mangyayari sa bayan, may mangyayari sa inyo, in the process lahat tayo will be happy about it. Kaya nga po, Eric, kami, ang panawagan namin ay hindi na sa mga inaasahan natin. Ang inaasahan sana natin nasa forefront dito, yung mga labor groups, di ba? Mga labor leaders, pero hindi po natin nakikita yun eh. Kaya ang panawagan na namin ay nasa karaniwang mamamayan na nagmamahal sa kanilang mga anak at ayaw na pag pinagraduate nila anak nila ay contractual lang. Doon ang panawagan namin. In fact po sa 16, yung pagkilos namin na yun, hindi po namin nilalagyan ng demarcation kung anong labor group ka eh. Basta't magdala ka ng tao para pakitang support, welcome ka. Party list organization ka, gusto mo magpakita ng support, may tao ka, nandun ka. Pero kung politiko ka lang, pupunta ka ron para magpapogi, sige, re-recognize ka lang namin, pero hindi ka namin pagsasalitain. Pero kung may dala kang tao, pakita ng yung sincerity, to drumbeat this issue, pakita yung popular mass na nakikisa sa issue at laban dun sa contractualization. Okay, bibigyan ka namin, at least dun sa effort mo. Kaya gusto na natin mag-create ng critical mass sa Pilipinas. Opinion ng maraming tao. Correct yan, critical mass. Doon po magsisimula. Dedicated critical mass. Kasi po nangangamba kami, meron pong ilang mga nagagamit pa tayo sa batas ngayon. Nangangamba po kami ron sa papalit ng presidente, kahit sino pa man yun. Bagamat lahat po ng presidentiable, sabi nila anti-contractual sila, ang ganda nga eh. Ang Sir, ganda pakinggan. lahat sila, kahit na si Duterte sinasabi niya, galit siya sa union, pero contractualization, ayaw din niya. Kaya lahat sila. Pero lahat din po ng mga nakaraan, Ganun din sabi nakaraan eh. anti-contractual din sila eh. Kaya nangangamba kaming Antay ng antay sa dalensya. Kaya ba kami pagpalit nito, meron pa mga nagagamit ang labor group sa labor code na mawawala. Okay, thank you. Ngayon, Virgie, anong ginagawa ng mga human rights lawyers like you? Paano natin i-address itong problema ng bayan? Ha? Bigla akong ano. Contractual ka rin ba? Actually, first and foremost, I am not a contractor, I am not a contractor because I have my own office. It's Women's Month, no? March is Women's Month, kaya my hats also all women here. But more than that, my hats off to the women doctors here, no? For finally speaking up, for finally standing up for their rights, and for finally, breaking that culture of silence. Because all this oppression, nangyari to at tumagal because hindi binrake yung culture of silence. No? Maraming mga manggagawa patuloy na naaapi dahil hindi kumikibo. No? Dahil syempre ang nakasalang ay trabaho. No? Because it's only by breaking that culture of silence, no, na lagi-lagi na, di ba? Ang mga babae sa kultura natin, lagi-lagi na pinapatahimik eh. Manahimik ka. Pag bata ka, manahimik ka. So there is that culture that we are in constant struggle. Di ba? Kaya ang babae, we are always in constant struggle sa loob ng bahay, sa loob ng komunidad, sa loob ng trabaho, lalo na din sa loob ng bansa natin. No? Kaya my hats off dahil you finally speak up and you finally standing up for your rights, breaking that culture because the oppression will only stop if we break that culture of silence. Issue to ng trabaho. Siguro, most of the media here, mas kilala pa ako because I handle the case of the law there. But I'd like to, pero Eric, actually, I've been a labor lawyer for 20 years. My first 10 years of practice is a labor. I only handle labor cases. Abogado ako ng Land Bank Union, abogado ako ng Digital, abogado, nahahawakan ko yung kaso ng PLDT. I also handle cases of Hanshin employees, no? Talagang, Eric, mahirap. For example, Digital, no? Nung tinayuan ko na union, immediately ang naging sagot ng Digital, terminate 100 employees, all women. Diba? Sobrang galit sa akin ng Digital
Hanggang to dumating sa point sila na, okay, we're willing to negotiate, mawala ka lang. Eric, imagine mo, ganun ang ang condition sa union. Mawala ka bilang abogado ng union, haharapin namin. O diyan sabi ko, fine, alis ako sa union, harapin nyo ha. Hindi pa rin hinarap. So, 10 years nilabang ko yung kaso, ang order ng Supreme Court, balik lahat ang mga manggagawang kababaihan. Pero ang ginawa, tinanggal pa yung mas marami pa. Panalo ako sa kaso after 10 years. After 10 years, bibili ng PLDT. Ang order ng Supreme Court, ano yan ha? Siguro there were about like 25 orders, panalo ako sa lahat. Kaya nga ang labanan namin dyan, 25-0 eh. No? Pagdating ng Supreme Court, panalo balik, no? Pati yung mga tinanggal. Ang ginawa ng PLDT, pagkabili sa digital, tinanggal ang 1,400 employees lahat. At tapos sasabihin sa akin, Virgie, hindi na tayo mag-negotiate kasi wala ka ng union, kasi wala ng empleyado ang digital. Isa na lang ang regular, yung presidente. And PLDT is so arrogant to tell me na wala na. So pagka panalo, what do you do now? Diba? There is an order from the Supreme Court declaring that what the digital PLDT did is contempt. Diba? Oh, anong gagawin ko? File na naman ako ng panibagong kaso. Nasa second round na kami uli ng labanan ngayon. Dahil paano mangyayari na magkakaroon ng redundancy sa PLDT at sa Digitel? Diba, pag tinanggal mo ang lahat ng empleyado, because redundancy, sinasabi mo, sobra ang empleyado, and therefore nagbabawas ka. Pero ang ginawa niya, tinanggal ang lahat. And PLDT is very proud to say, isa lang daw ang regular niyang empleyado. Now, nasa gitna uli kami ng labanan ng ganyan. Ibig sabihin, itong issue ng contractualization is really an issue na dapat talaga natin bitbitin. Lahat tayo nagpapaaral ng anak, lahat tayo nangangarap ng maganda para sa anak natin, pero pagkatapos nun, anong klaseng trabaho ang naghihintay sa kanila? Pagpasok ni Pinoy 2010, 9,000 ang deployment, no, na lumalabas ng bansa. Ngayon, 2016, 35,000 ang deployment. Bakit? Walang regular na trabaho dito sa atin. Walang industriyang nagbibigay ng trabaho. Nagrereklamo tayo dahil talagang lahat contractuals. But the Philippines itself is the biggest contractor. Walang trabahong mahusay dito. Kaya ang ginagawa lang ng bansa natin ay mangontrata lang sa mga ibang malalaking bansa. So, the Philippines itself is the biggest contractor of cheap labor. Kaya ibig sabihin ang bansa natin, wala talagang mahusay na plano para gawing industrialisado ang ating bansa para sa mga manggagawa, kaya patuloy na lalabas. Kaya ito yung isang issue na dapat talaga nating panghawakan. At pag tinignan natin lumalabas ng bansa, majority dito ay kababaihan. Iniiwan yung anak. Diba, kaya sa Hoda, umabot sila hanggang sa pagpuputa sa labas ng bansa para lang mabuhay ang kanilang pamilya. Masisira ang pamilya, pero magtitiis, magtsatsaga para lang sa trabaho. Dahil dito, walang mahusay, walang trabahong magbibigay ng dignidad. Kaya talagang ako, I am one for the fight. Dito mga kasama natin sa PLDT, I am one with the fight with our doctors. Dahil yung panganay ko, magdodoktor. Diba? Pero ang sabi ko, wag mag-empleyado. Dahil ako, ayoko mag-empleyado dahil sa ganitong sistema. Sabihin, practice mo yung profession mo, tumulong ka sa mga mahihirap because we should never be motivated by money. Pero syempre, diba? Sa atin, election ngayon, anong unang-unang dapat maging challenge natin sa mga politiko? Trabaho, edukasyon, kalusugan. Kahit na meron tayong para-pareho mga trabaho, pag na-hospital ang anak natin, ubos ang ipon natin. Diba? Pag magmamatrikula tayo, ubos ang pera natin. So, itong mga tatlong bagay na ito, this should serve as a challenge not only to the politicians running, pero lalo na sa presidente, lalo na sa bansa natin, but this is a challenge para sa ating lahat because our government will not do anything kapag hindi tayo nagsama-sama sa laban na ito. Tama ka, Virgie, no? Actually, our government is not just a contractor.
It's an employment service. It's an agency, our government. Kaya kawawa ang Pilipino, Pilipit, no? Pilipit na Pilipit tayo. Well anyway, habang wala pa yun. Kasi ngayon, ang daming mga politiko, wala yung mga ibang TV crew. Pero ngayon, ay meron daw darating maghintay na dahil nata-traffic yung iba, no? Pero siguro, bigyan natin ng input itong information na nanggaling kay Danny Atienza. Number one, Danny, may pag-asa pa itong bayan na to. At we have to congratulate Danny dahil 2 years ago, sinasabi niya na si Grace po ang mananalong presidente ng Pilipinas. At I think that was 3 weeks ago, nung guest namin siya dito, sinabi niya na hindi madi-disqualify si Grace po. Ito na naman. So gusto natin malaman ngayon sa kanya kung ano ang bagong prognosis mo. Danny, go ahead. Baligado na natin kapaso na sa nakaraan. Wala pong science dito sa Pilipinas na in-acknowledge sa buong mundo, dekada na ang nakaraan. Ako po ang nagsabi na matatanggal si Marcos. Sinulat ko po yun. Pinagtawanan ako. Nasa video na yan, nasa YouTube na yan, Danny. Babalikan ko lang. Okay. Ako rin po nagsabi na matanggal din po. Ay, walang iba kung si Era. Tanggal din. Nakalagay din po sa dyaryo. Ngayon, balikan natin ha. Balikan natin ang kasaysayan. Kayo, may ballpen kayo. Bababa ko na lang. 53, 54, 55. Balikan niyo yung nakaraan. Maganda po yan. Napakaganda niyan. Yun na yan. 53. 63, 64, 65 pumangit. 73, 74, 75 gumanda. 83, 84, 85 pumangit. 93, 94, 95 gumanda. 2003, 2005 pumangit. At naging 15, 13, 14. Gumanda po bago mag 30, 40, 15. 13, 14, 15 pumangit si Pinoy. Ito po ang kay Pinoy. Meron ito po ako. Pumangit yung kay Pinoy. So, yung 23, Pangit talaga si Pinoy. 24, 25, gaganda. Kaya yung lahat ng kaingan nyo, ito po, makukulong si Pinoy. Ako po ang sulat na yan po, sinulat. At ngayon, wala rin niniwala sapagkat tinitira din ako. Eh sabi ko makukulong si Binay. Ngayon lumalabas na may plunder na siya. So, sorry. Lahat kayo makukulong. Haharap kayo sa kulungan. Sapagkat ang 16, 17, 18 hanggang 23, 24, 25, gaganda ang bansa Pilipinas. Sa ayaw at sa gusto nyo. Kahit anong mangyari, ang tayo pinakamayaman. At yung ginagawa po ng Amerika, sila po ang magpapasabog dito sa buong Asya. Kaya kung ako tatanungin ninyo, itong labanan na to, dalawa lang, kayo lang, pwede lang pumusta eh. Dati, takot pa kayo eh. Ngayon, pumusta kayo. Pinakamandalayang eleksyon to. Kaya ako lumalabas. Hindi nyo ba sabi ko? Dalawa lang pupustahan mo. Barrojas at walang iba kung hindi si Grace Poe. Tanong, paano? Sino mananalo? Sa labanang tama, Grace Poe panalo. Sa labanang dayaan, sigurado si Matt. Pinamakatagal, di ba? 3 taon, kudita. Pinakamasakit ang kudita na magaganap, naganti kay Noynoy. Mahaba rin ninyo, ulitin ko ha. Makukulong si Noynoy, si Abad, at yung mga tao niya, haharap sila, lahat sila. Lahat. Pati si Binay anytime na eh. Ngayon lang nakikita nyo na anytime na si Binay, anytime na siya. Kaya sorry sa kanya. Makukulong ang mandulugas ngayon. At hindi pa kayo nakakahalata. Ang pera natin ngayon, lalabas na. At ako rin nagsabi, kasasabi ko lang, papatayin ng taga-media ngayon. Ang dami nang namatay.
marami pa kong susunod. Dalawang nakaraan ang senador na mamamatay. Dalawa rin ang senador ngayon. Patay na yung isa, yung matanda. Sana lang. Pero yung isa senador ngayon, medyo bata-bata pa lang konti, malakas-lakas pa. Ngayon ang katanungan natin, paano yung mga katulad ng mga doktor? Katulad nila. Ngayon na lang yan. Unti-unti na. Pangako ko sa inyo, Ha? wala na maghihirap yung Pilipino. Sa akin, Brad. Pagdating ng 2016. Bakit? Ha? Hirap na hirap na. Wala na eh, wala na. Wala na mahugutom. Wala na mahugutom. Wala na lahat. Wala na kayong pera. Wala na problema sa pera. Wala na kayong pera. Ano ba ang problema nyo? Wala na lahat ah. Meron pa ba? Ha? Wala na eh. Wala na. Wala na nga lahat eh. Kaya yung mga nakadahingan ninyo, dahil na lang yan. Hindi naman kayo pinakinggan sa taas eh. At yung mga nandun sa taas, na nakaupo ngayon, mananagot sila sa batas. At ang Supreme Court, ngayon bumaliktad. Dati hindi, ngayon bumaliktad. At si Andy Andres Umilik. ng Comelec, pag hindi ka nag-ingat, makakasama ka sa kulungan. Possible na makulong ka. Kaya umanda-handa ka. Supreme Court na nagsabi, lalabanan mo pa. Paano yan tayo? Nilagay ko revolution sa kanya sa Facebook. Eh, nakalagay dito eh. Ano eh? Di ba? Wala po nagsulat. Alam niyo po nung sinasabi ko na ang kulungan ni Gloria Macapagal-Arroyo ay magiging kulungan ni Era, ay kulungan ni Gloria Macapagal-Arroyo. 5 kotse ko pinasabog, tanongin niyo yan. Hindi ako bibo. 5 kotse ko pinasabog, ngayon hindi ako nagkukotse. Yung isa sa Bakit? Victory, yung isa sa Victory Mall pa. Oh, iba, sabi ko rin mo pa, pinasabog yan, kasama ko yan eh. Pinasabog, AUB ko, pinasabog. Talaga pinasabog ko kasi ko. Huwag ako magpapag. Pero sabi ko, bakit pag sa Amerika ako lang pipilik, mahal ako ng Amerikano? Bakit pag dito, hindi ako mahal? Ngayon, sabi na, dati alam niyo po ba, lahat ng klase ng kanatawanan, dumating na sa akin. Dito, pinagtawanan ako eh. Ini-entertain dito ang Year of the Monkey, Year of the Horse, Year of kung ano-anong year. Ini-entertain dito, Sagittarius, ini-entertain ng Cancer. Sabi ko, bakit ini-entertain nyo yun? Hindi naman kayo tatama yung tinuturo niyan. Samantalang ako, ang sinasabi ko, nakadyaryo at ini-entertain sa buong mundo. Samantalang ako dito sa Pilipinas, ayaw ko entertainin. Bakit? Kasi makikita nila ang totohanan. Eh ngayon, nakita nila totoo. Kay Grace po na lang, kahiyang ko. Alam niyo ba nakatext sa akin? May forum ako pinupuntahan, may mga forum ako. Ikaw na lang naniniwala kay Grace po mo? Ikaw na lang ang naniniwala. O ngayon, paano ngayon? Bakit pumasok? Eh, naniniwala akong hindi mo didisqualified eh. Ang sabi nila, kinampiyad daw ni Noynoy. Dahil sinabi ng ano eh, ng Manila Times eh, nagpagbibili nga ng 15 million bawat 15 isang million sinadoy para bawat sa isa. Sinisipak nga nila eh. At ito pa, isa pa nakakagigil. Isa pang nagpipilit maging Vice President of the Philippines. Itong si Marcos. Talagang gusto yung cocaine boy. Kaya ito, gusto ito mag-Vice President, hindi ko alam kung ano. Kahit pa ano gawin mo, di ka mananalo, sila ulo. Si Marcos, kilala mo? Hindi ka maniniwala, hindi ka mananalo, kahit pa ano gawin mo. Hindi ka mananalo yan, kahit eh, boto mo pa. Ilagay mo pa, hindi mananalo yan. Kahit anong pinita gawin mo, unang-una, isurrender mo lahat ang ninakaw nyo. Yun, tama. Surrender mo lahat. Dapat nga hindi tumatakbo eh. Dahil kailangan dapat talaga na i-solid muna Dapat eh. maikulong ka muna. Yun. Pag naikulong si Marcos, Buti nga nakauwi pa ng Pilipinas, tumawa lang yan ito eh.
Sa totoo lamang, ang bait ng Pilipino. Kaya wala akong masabi. Sa mga Pilipino, ang tayo masasabi ko, hindi na po kayo maghihirap. Dalawa sila doon ang mamatay ha. Nakakaisa na ako. Isa na lang. At ang papatay ng taon na to, dati puso, wala no. Ngayon no, itong taon na to, ang papatay ay mga tao sa tao. Okay? Hindi na masyado yung sakit. Tanong, bakit? Wala na ibibili ng gamot eh. Di mamamatay na lang ang tao, di ba? O, Para makagamot na yun. pagkatapos, ito yung doktor namin. Pagkatapos, ang mo telepono. Nagpo-programa ka sa telepono, sa radyo, o sa TV. Hello? O sige, pag bigla mo puputol. Ito. Diba, sakit? Kaya itong panahon na to, ako lang nagsasabi sa inyo, tingnan nyo ang mga isda sa dagat nalulunod. Ang mga ibon naglalaglagan. Hindi pa kayo nakakahalata? Dinudurog na tayo. At lahat ng mga sakit na nakikita ninyo, gawa-gawa na ng tao. Hindi nyo malalaman. Lahat ng sakit na yan, hindi na yung gawa ng normal na panahon, kundi gawa na ng tao yan. Kaya ang prediction ko, never na maghihirap ang Pilipinas! Yay! Wala nang hihirap at ibabaksak ang Pilipinas! Yay! Wala na kasi, baksak na. Baksak, wala na eh! Kasi wala na! Wala na! Ha? Eh, siyempre, baksak na eh! Hindi pati ikaw. Wala na eh, baksak na eh. Ba't tatayo na? Kaya nga sabi ko, Sinoy-Noy, nung nakita ko mga kulungan na magiging president, kamatayan nila. Sabi ko, dito mamamatay ito, dito ito ipukulong. Pinasabi ko ng kotse ko, 5, SUV, ang dami, pinalang bomba. Hindi na umihibo. Pero Sinoy-Noy, hindi ko alam kung saan makukulong eh. Mental. Baka ho. Hindi ko alam eh. Ang sabi nila kay Nostradamus, si Nostradamus daw, the man who saw tomorrow. And Daniel Tienza, the man who sees too much. Ang ibig sabihin, pag tinignan kita, lahat pa, pati ginagawa mo, kita ko. Kaya nung nakikita ko ito, nagtatakbuhan na sila lahat. Alam mo ba ngayon, tahimik na yung mga kabinete. Nagpipirpa na sila ng panlaban nila sa pera para sa abogado. Kuya, ano sabi mo kay Chris Aquino? Naku eh, doon ko pa sinasabi eh. Si Chris Aquino, Tumatakbo eh. ano? Senad. Hindi. Sa Kino? Aalis na. Wala na siya! Pati si Buya Bunja! Kasama si Buya Bunja! Kasama siya! Kasama! Eh, nagkakandamati na kaya mo. Balis na sa... Ano sabi sa akin? I-invite ako. Apo. May pahay TV. Ah. Producer. Bakit na nagkakandamatay? Bakit niya? Bakit niya? Bakit niya? Director. Ano, bakit nagkakandamatay? Kasi yung expectation nila sobra. Ah. Expectation is stress. Stress na yun. Expectation. Kaya ngayon, napakarami ng mamamatay. Matutumba na lang. Tingnan nyo ang init ha. Ibang klase at init. Sobra. Ibang klase. Ang katanungan pa natin, uulan pa ba? Yan. Uulan pa ba? Ang pera. Inulan ng Saudi Arabia eh. Ito nga ating bansa, uulan din pa ba? Ako lang eh. Dito ko rin sinabi. Yung ano man yun, yung Middle East eh. Tagilid na ang mundo. Darating ang araw na magkaka-snow Pilipinas. May snow ito. Kabiyak na, meron na eh. Kabiyak na, meron na. Unti-unti na tayo, unti-unti na. Kaya nga, gaganda ng Pilipinas. Paganda ng paganda. At, dito lang tayo makakakuha ng panggatong sa flying saucer. Tubig! Ano dito sa atin? Kaya ayaw ka namin. Dahil kinukuha ng Amerika. At yung gera sa Amerika at saka yung gera sa iba't ibang bansa, tuloy yan. Tuloy-tuloy yan. Lapit na. Kaya tayo mga Pilipino, Lapit na.
Dahil sanay na tayo sa hirap, huwag tayo umasa. Hirap na tayo. Okay? At saka yung drugs, ulitin ko. Yan, para marinig niyo. Katapusan na ng mga politiko na mahilig sa drugs. Politiko, mauubos na yan na mahilig sa drugs. At isang pinakamaganda pa, gusto ko malaman ninyo na lahat ng bagay na magaganap sa mundo, ibabaw na to. Lalo na sa Pilipinas. Ito na pinakamaganda para sa akin. Kumuha kayo ng pera nyo, kung may kaunti kayong pera, bumili kayo sa Northern Luzon. Bumili na kayo ng lupa. Sa Northern Luzon. Kahit saan lugar yan. O Sierra Madre, basta Northern. Ako na nagsasabi sa inyo. Click. Nagtatatayin lang ang Calabarzon. Dito yun. Ako nagsabi doon. Northern Luzon is the best. At yung MRT na yan, LRT na yan, ako nagsabi, lulundag yung LRT. Lumundag na. Lumundag. Ako nagsabi, na-accident, mapapapasok ka. Pagkaan yung train. Ngayon, ang kinatatakutan ko, isa na lang. Lulundag na yung train. Malapit na kayo, sumakay na kayo. Ito eh. Malapit na lumundag. Lulundag na siya, alam na kung sila. Kaya sumakay na kayo. Okay na. Kaya kung may tanong pa kayo, pwede pa yung tanong. Wala na. Dali, tanong ko lang. Anong meron si Grace po sinasabi mo pwedeng manalo? Anong meron siya? Anong kakayanan meron siya? Anong kabutihan meron ng mga Pilipino pag siya ang naging Pangulo? Pag naging Pangulo ang ating Presidente, si Grace po, kahit sino susunod na Presidente, halimbawa natin, susunod na Presidente, si Grace po. Huwag lang yung may kunite. Sige, pare. Kahit sino susunod, si Duterte, sino pa yung kalaban niya? Gaganda na ang bansa natin. Pag kasama siya ng pagkasama ng 16 siya. Pero pag kay sigurado kudita. Masakit na kudita. Si Duterte, may pagkasabang manalo, wala. Pero pag siya nanalo, kaganda pa rin. Huwag lang si Mar. Si Mar kahit ano gawin niya, kahit ito usapan. Ito dayana eh. Paniniwala ka sa akin, dayana ang bumaboto patay. Ito, baliwala yun. Kahit mandaya, walang maniniwala, yan ang problema. Yun ang problema. Pero ngayon, pinipindot lang. Pinipindot lang. At saka, buti nga sa Comelec, buti nga sa'yo. Kinarma kayo, no? Buti nga. Sinabi na ng Supreme Court, umalaban pa kayo? Umihigil pa kayo ng nung tinira niyo yung tao ka, sigurado ito eh. Hindi kayo nag-isip eh. Tatawa-tawa pa kayo eh. Nung tinira yung sigurado po, di ba? Paniwala? O ngayon, kiyati ka sigurado po. Kayo ngayon ang binabalatan. Ito pa pag ginawa ninyo, pag i-extend nyo pa ang halalan, lalo na magulo yan. Naku, nanay ko. Ako na lang lalo na mag-iisip ang tao-tao dinaya nyo. Kung ako sa inyo, susunod na lang ako sa sinabi ng Supreme Court, magpakabuti kayo. Kapag ang Supreme Court na yan, wala nang hihigit pa dyan. Kakasuhan daw Supreme Court. Ano? Kailangan na. Hindi na ako magpipinig. Ayaw ka, sabi ni Boss Eric. Gusto po si Eric. Grabe. Ito kuya. Kakasuhan daw sa Supreme Court. Supreme Court kakasuhan nila. Kasi nag-decide sila ng gano'n eh. Hindi nagsalita pa ka bukado na bakla eh. Ayaw pumayag eh. Ano sabi? Sabi ng bakla na abogado, hindi ka dapat dapat kakasuhan kita sa bakla. Si Maestro, may katanungan. Opo, Master. Hindi ka tanong. Papasalamat lang ako kay Danny. Dahil kinuha niya yung pangalan ko at saka birthday ko. Oh, maganda. Lipak na sa lapi daw pa. Kaya kasama na ako sa swerte. Dikit na ako sa'yo. Hindi dapat nabigit na kami kay Gaado eh. Dahil yung papalit ang gobyerno, ang papalit ang gobyerno, akala nila,
magpapabor eh. Pakukulong ng lahat ng tao na lalo gusto ko nga maging presidente si Duterte. Kuya, Spratly Island. Ang Spratly Island, ito ha, makinig ka ba yung pala? This is a prediction. Ang Spratly Island ang gusto ng Amerika. Ayaw ng Amerika na pakialaman na kahit sino Spratly Island. Bakit po? Sapagkat napakarami kayamanan dun. Okay? Kaya wala. Kaya napakarami na kayamanan dun. Pag nakuha nila yun at nakuha nila yung shelter, yung Spratly, napakaganda. Anyway, Danny, kahapon nag-commit na mag-publish ng libro ko. 2,000 copies ang unang printing. Yun ang good news. Ang bad news 600 per copy pag binili ninyo. Kaya ako yayaman. Anyway, I would like to congratulate the constituencies from Tarlac here. Pero yun nga po, dumating na, sabi nga ng paborito ko, abogado, na ayaw naman ako ikulong sa puso niya. Na yung culture of silence, no? So, ito i-reflect namin sa aming mga postings at sa meeting namin ngayon, may meeting kami ngayon somewhere ng mga revolutionary. I-feedback namin ito, gagawa rin kami ng konting sympathy action sa inyo. Doon naman sa PLDT, abangan nyo kami doon sa 16. Alas 6 ng gabi, ano pa? Ito naman kay Secretary Dar, isa sa pinakamagaling na humawak ng Department of Agriculture. Ang problema lang dyan sa department na yan, pag magaling ka, nawawala ka. Ito na nangyari. Hindi na nangyari sa amin. Under Luisito Lorenzo. So I'm happy that you average 6.9, although your 1-year average is higher doon sa aming 8.7. And indeed, lahat po ng problema ng Pilipinas ngayon can be traced to the lack of attention to the agricultural and fishery sector that has 70% of Filipinos derive livelihood directly or indirectly. Ako'y nagtataka na itong administrasyon na ito increased the 10 billion conditional cash transfer of Gloria Arroyo to 70 billion. And yet kung kalahati lang nun, nilagay niya sa agrikultura, our agricultural sector will not experience a 0.11, in the words of Secretary Dar, 0.11% lamang last year. Eh dapat ihilera na sila sa bakod at pagbabarili na itong mga ito. Wala silang ginagawa dyan kundi magnakaw. Palabigasan yan. Literally, palabigasan ng Malacanang at ni Mar Rojas para sa kanyang kampanya. So, I hope na yung mga dito na may influensya one way or another dito sa ating mga dahok na mga kababayan na nasa agricultural sector ay mag-iingay na rin and will cross the and leave the culture of silence para ilabas na lahat ito. Lahat po ng problema natin sa Metro Manila ngayon directly attributable to the collapse of our countryside economy. Bakit po? Dahil yung in-migration ng rural area residents, yan po ang nagtatraffic, yan po ang pumapatay sa tren, yan po ang nagtataas ng presyo, etc., etc., etc. Kung may yaman at sigla ang kanayunan, lalong mas magandang tumira sa mga syudad.
Kung walang katahimikan sa countryside, lalong walang katahimikan at progreso sa urban areas. It is a symbiotic relationship of supply chain economics. At yan, I would like to congratulate Secretary Dar for coming back, and definitely sa shadow government namin, ilalagay namin ulit ang inyong pangalan. Huwag nyo na lang tanungin kung sino ang dala kong kandidato dahil baka sumabog yung aking lumang SUV. Don't worry, Maestro, you'll be part of that new government coming. Sama ni Secretary Dar. May comment, reaction from Secretary Dar. Bago si Juby. Yeah. I think this is complementary to what I've already said. At tama po yung analysis ko. And that's the reason why we are now advocating a strategy called Inclusive Philippine Agri-Industrialization. Yung sinasabi kanina na walang mga industriya sa kanayunan, mga probinsya, mga region. That's why people come to the Metropolitan Manila. So, if agriculture is given that high priority, and we create that environment where agri-industries will be developed in every province, even every district for that matter, this really will bring prosperity in the countryside. So yun po ang ipapaglaban po natin, at ito na yung mungkahin natin sa mga tumatakbo na inclusive agri-industrialization strategy dapat. Secretary, yung sinabi mo yan, pwede bang i-text mo in 2 sentences sa cellphone ko mamaya? Opo. Para ma-focus dyan. Yes. Okay? Ngayon, Danny, nag-text yung mga TV crew, Sorban Traffic, pero binigay ko yung telepono mo. They will interview you. Ewan ko na sino muna, no? Okay? Ngayon, we'll get the statements of our guests. Sige, may sabihin mo na sila. Meron pong isang bansa na piprepare po patayin si Grace po. Pinaalala ko sa inyo ha, may isang bansa po na nagpapanding para mapatay si Grace po. Kapag napatay si Grace po, wala na pong kalaban. Kaya lahat ng klase ng pag-iingat at pagkumipagdadasal tayo, pagdasal natin si Grace po. Sigurado ko po na talagang titirahin nila si Grace po. In all costs. Okay? Virgie. Oo. Yeah. Ako, tungkol lang din sa trabaho. Dito sa ang Middle East, no, nasa gitna ng giyera. In fact, meron dyan isang kumpanya kung saan ang mga kasamahan natin, mga kababayan natin Pilipino, 3 taong hindi sumasahod. Meron isang kumpanya nagsara, 14 na buwan na silang hindi sumasahod. Sa Saudi Arabia pa lang, meron ng 2.2 million Pilipinas tayo. Ang sabi ng gobyerno, sa dami ng mga kumpanya na nagsara dahil sa matinding gera at militarismo, at maraming mga Pilipino na apektuhan, sabi, libreng-libre naman daw at pwedeng-pwedeng bumalik ang ating kababayan dito sa Pilipinas at handa daw silang tanggapin. That's not true. Sa pakinggan. Bakit? Diba? Unang-una, eto na nga, yung ating mga doktor, mga professional, walang regular na trabaho. And then second, 2.2 million. Kahit magpadala sila ng aeroplano, balik-balikan, it will take them 4 years para mapabalik ang 2.2 million. Kinuwenta ko pa talaga yan. No? Para mapabalik. And that's only sa Saudi Arabia. Kaya, ang tindi. Kanina nabanggit yung war na nangyayari ngayon, ano? Aabot ng 60 million, no, ang war refugees natin dahil hindi na lang bansa-bansa na yung lumilikas dahil dito sa giyera at militarismo. And all this, di ba, ay initiated and supported by the US. Kanina, banggitin ko lang, sabi, only an industrialized agriculture can really save our country, no? And yet, dito sa Pilipinas, di ba, 34 to 35%, both fisher folk and farmers, ang pinakagutom. Yung nagtitiyak ng pagkain natin, sila yung pinaka-marginalized, sila yung pinakagutom. 30% ang malnourished rate natin, di ba? Ang tindi. Last week, inimbitahan ako ng Board of Investment sa isang meeting. Kaya ang sabi, di ko na question ko dahil
the Board of Investment allowed the Chowden Kokpan. Ito yung second largest agricultural company na ngayon nandito sa Pilipinas. Papatayin ang buong agrikultura natin yan. Hindi tayo pwedeng maging dependent sa isang foreign company when it comes to our food security. We can never have food sovereignty or food security na nakasalalay sa isang banyagang kumpanya. Hindi mangyayari yon. At ngayon, binigyan nila yun ng 5 years tax incentive. No? Ay, matindi. Kaya nga sabi ko sa Board of Investments, ang trabaho nyo lang ba ay magbigay ng mga incentives, diba, sa mga foreign corporations? Ang sabi sa akin, oo. Siguro ang una kong gagawin kung mapopwesto ko. Sabi ko, of course, hindi ako na. Ang una kong gagawin, tanggalin na lang itong Board of Investment. At tanggalin na lang kayo. Wala naman pala kayong silbi. Instead of giving service, instead of giving incentives to our local agri, why are you giving more incentives to foreign corporations? And therefore, hindi tayo nalalagay sa isang patas na labanan. Diba? Instead of making our farmers, our fisher folk, diba, na very competitive ang level, hindi tayo ginagawa, hindi nangyayari yun because more incentives and more benefits are being given to foreign corporations. Kaya talagang, ang kailangan natin talaga isang gobyerno talagang mag-iisip at magpaplano para sa interes ng sambayan ng Pilipino. Maraming salamat po. Okay, Pipit. Isa sa dahilan na nagpo-proliferate ang contractualization ay hindi alam ng mga anak natin, hindi alam ng mga bata na after 6 months, 2 lang ang pwedeng mangyari sa kanya sa trabaho. Alisin siya dahil hindi siya karapat-dapat, hindi siya qualified, or maregular siya. Kaya nga sabi ng Supreme Court, kahit hindi dinideklara kung lumampas siya ng 6 months, 2 years na siya or more, regular siya eh. Ang problema, una, hindi nila alam. Pangalawa, dahil hindi nila alam, walang nagsasalita laban dito. If I may judge our population, yung middle class natin hindi masyadong nagtatrabaho ng papel niya para mabago. Sa kasaysayan, ang middle class ang bumubuo ng intelihensya, ng isip, ng critical mass. Tayong mga nakakaunawa, kayo pong mga kapatid namin manggagawa sa media, mga profesional, nakakaintindi nito, nakaranas maging regular, ay dapat maging maingay dito. Hindi lamang sa mga anak natin, kundi sa nakararaming kabataan. Sabihin natin, meron silang karapatan bilang manggagawa, after 6 months dapat ma-regular sila. At kung hindi nangyayari ito, dapat magkaroon sila ng lakas na loob na magsalita, tumindig para sa kanilang karapatan. Sa tingin ko, kung gusto natin mabago ang bansa natin, kailangan magmula sa kung paano natin tinatrato ang gumagawa ng yaman at ng pag-unlad ng bansa. At yan yung mga manggagawa. Ang ating kabataang manggagawa ngayon ay walang kinabukasan sa contractualization. Turuan natin silang maintindihan yan at turuan natin silang lumaban, ay pag-asa ang pag-unlad. Okay, thank you, Pete. At kay Tina, Dr. Pascual, please, last appeal. Nakikiusap po kami. Marami na kami napuntahan, pinagsarkan na po kami ng mga pinto. Parang awa niyo na po. Hindi na namin alam po sa kanino pa kami makikiusap. Kawawa po mga residente namin. Kasi simulang Enero po, wala pa silang sweldo, walang PhilHealth. Pero wala po sa kanilang nag-isip na mag-strike. Kasi naaawa kami sa mga pasyente. Overwork na po ang mga residente namin, pero walang sweldo. Hindi man siya underpaid. Walang sweldo. Wala pong PhilHealth for 11 months. Please help us. Please come to our aid. Please, ako, this is not anymore about PhilHealth. This is about our rights being violated. Kung nagagawa nila sa amin ito, lalo na po sa mga rank and file namin. Parang awa niyo na po, tulungan niyo kaming kumatok. Pakinggan po kami. Hindi kami titigil 11 months pero hindi kami natatakot. Kasi sobra na yung galit namin, no? Kami na lang po ang boses ng mga manggagawa ng pangkalusugan. Pag ito, pinayagan natin magtuloy-tuloy sa Tarlac, mangyayari po ito sa lahat ng devolved hospital sa buong Pilipinas. Salamat. Maraming salamat po sa inyong lahat, lalo na kay Ma'am Juvie, kay Professor
Eri. Salamat po. Thank you, Dr. Pinata. Bago natin bigay kay Dr. Myra at kay Dr. Harriet, siguro high time na rin, na ngayon 5 yung tumatakbong presidente at 5 partido yan, umapil din kay isang nila. Yung isa, asawa pa ng doktora. Ayun! Correct? Oo nga. Sige. Si Bina Dr. Myra. Ito lang po ang masasabi namin, lalo na po sa mga mamumuno ng ating bansa. How can the healers heal if we ourselves are broken? How can we heal if we are broken? Okay, Dr. Harriet. Salamat po. Nasabi na po lahat nila yung mga hinaing namin. So, yun lang po, inuulit ko lang po na kung maaaring tulungan ninyo po kami na madinig ang mga kinauukulan ng aming mga hinaing. Okay, salamat po. Rest assured po, hindi naman po kami nagpapabaya sa mga pasyente. Thank you, Dr. Harriet. At before we close our program, gusto kong pakilala sa inyo si Mayet Robles. Yan. Yan ang babantayin niyo sa isa sa mga YouTube. Tatlo yan. Juby, lalo na si Camilo Melendez. Tandaan niyo yan. At mamaya, for sure, nandiyan na kayo sa YouTube, saka sa internet. At in closing, I'm calling the attention of our government. The war is already on. We really have to be aware about this. Yung dumating ditong North Korean ship na walang laman, yan ay Trojan horse. Without us knowing that this could be part of a new Pearl Harbor coming. Yung barko de guerra na yan, yung barko na yan na walang laman, bakit pumasok dito? sa Subic. Baliwala. Without us knowing na yan ay parang dartboard. Trojan horse na pwedeng ng guided missile. Yung trajectory niya dahil isang Subic ngayong punong-puno ng mga barko de guerra, hindi lamang ng Amerika kundi ng iba-ibang bansa. So we really have to be wary about this. At ayan, tama yung sinasabi ni Maestro, coordinate operation. Ang gera po na magaganap sa atin ay produkto po ng Amerika. At naka-ready na po ang mga missile para sa atin. Kaya para sa akin, sabi, inuulit ko nga, wala kang iniwala na sa Cold War eh. Ito pakikita ko lang. Kaso lang. At ang sabi na ng magagaling na saging noon, hindi magaganap ang Cold War. Ako lang ang nagsabi, ang gaganda ng upuan nila para hari. Ang upuan ko para plastic. Ako nagsabi na magkakaroon ang gera sa Cold War. Kaya po. At kayo po naka-ready yan. Nakikiramdam lang. Tama sinabi po si Derek. Naka-ready po ang gera. Kaya standby po tayo. Yun na. And with that, I would like to thank our guests from our favorite patriotic secretary na si William Dar, si Virgil Suarez, si Pete Pinlac, si sidekick natin, resident sidekick na si Danny, at si Dr. Tina, Dr. Myra, and Dr. Harriet. At si Mr. Yalong, itong pinakakawawa, bino mo yun, 31 years in service, ginanon lang nito mga tarantadong ito. Well anyway, may karma lahat yan. Don't worry about it. Yung cycle of karma ay hindi lulusot dito mga tao ito. Thank you so much and see you next week. Ako na to. Kanina, sinulat, revolusyon. Pag Noel, revolusyon na, sagot dun eh. Magugulo na. Yung snap election, di ba? O, ano naging sagot? Revolusyon. Sige, Noel, hindi na magkakapit.